Are you trying to get drunk? Mariing bulong ni Carl nang lapitan siya nito. Walang clear na nakapulupot dito ngayon. Baka umalis lang saglit. Si Raymond naman ay nagpaalam na kukuha lang ng alak. Sir Carl. Painosente at tila lasing na tawag niya sa pangalan nito. Pinapungay pa niya ang mga mata parte ng pag-iinarte niya. Are you drunk already? Kunot noong tanong ni Carl at mahigpit siyang hinawakan nito sa braso. Lihim siyang natuwa dahil napalapit siya ng gusto sa binata. Naamoy niya ang mabangong hininga nito. Dumadampi sa mukha niyang mainit itong paghinga. Isama pang mahigpit nitong hawak ang braso niya at aaminin niyang may kakaiba siyang nararamdaman. Napainom lang po ng konti, sir. Papungay matang sagot niya sa amo. Trina. Mariing mura nito and it sounds so sexy. May init tuloy na naglakbay sa katawan niya. Pababa. You're drunk already, Trina. Carl. Trina. Tawag ni Raymond sa kanila at mabilis na lumapit sa kanila. Nais niyang mainis kay Raymond sa pagsulpot nito. May problema ba, Carl? Tanong ni Raymond at sinulyapan ang kamay ni Carl na nakahawak sa braso niya at nanatili ang gahiblang layo nila ni Carl sa isa't isa. Nasiyahan siya nang hindi binitawan ni Carl ang braso niya at lalo pang humigpit ang kamay nito na nakahawak sa braso niya. She's drunk. Iuwi ko na siya. Maotoridad na sabi ni Carl. Ako na pare. Mabilis na sagot ni Raymond at nagkatingin na ng dalawa. Wari nagsusukatan ng tingin. Nakatingin siya sa mga mata ni Carl na matalim na nakatingin kay Raymond. Alam niyang sa sitwasyon niya, hindi siya hayaan ni Carl na si Raymond ang maghahatid sa kanya. Carl. Si Claire na kunutol lumapit sa kanila at nais pang makidagdag sa gulo. What's happening here? Why are you holding your mate's arm? Nanlalaking mga matang tanong ni Claire. Kanina pa maid ang tawag sa kanya ni Claire. Buta na lang sobrang ganda niya ay walang pumapansin dito. Iuwi ko muna sa Trina. Maotoridad na sagot ni Carl at sinulyapan siya. Malungkot ang mga mata niyang tumingin kay Carl para effective ang drama niyang lasing-lasingan. Bakit ikaw? Tanong ni Claire at masamang tingin na ipinukol sa kanya. Hindi na lang niya ito pinansin. Ibinalik ang mga mata sa napakagwapong si Carl na halata ang galit sa mga mata nito at nasisiyahan siya. Ako na bahala kay Trina, Carl. Mariing sabi ni Raymond at tinawakan ng kamay ni Carl para alisin nito ang pagkakahawak sa kanya. Nagawa naman ni Raymond na alisin ang pagkakahawak ni Carl sa kamay niya. Naiinis siya kay Raymond. Gusto niya itong batukan ng malakas para huwag nang mangialam sa kanila ni Carl. Don't worry pare. Safe makakauwi si Trina. Ako na bahala sa kanya. Sabi ni Raymond at naramdaman ang kamay nito sa balikat niya. Nais niya magprotesta pero walang salitang lumabas sa bibig niya. Nakatingin lang siya sa mga mata ni Carl. Carl, party's not yet over. Nagsisimula pa lang tayo. Hayaan mo na si Raymond na magatid sa maid niyo. Sabi ni Claire at sinulyapan siyang puno ng pangmamaliit. Just go, Trina. Umuwi ka na sa mansyon and please, pakilinisan ang banyo sa salid ni Carl. Taas kilay na tuya ni Claire sa kanya. Claire, enough! Mariing utos ni Carl. Back off. No, baka mag-alala si Chang floor ko sa akin. Sagot niya at tumingin sa labas ng bintana. Dismayado talaga siya. Saglit lang naman tayo. Pamimilit pa rin ni Raymond. Humugot siya ng malalim na paghinga at muling iniikot ang mga mata. Shit! What the hell? Narinig niyang mura ni Raymond. Nilangon niya ito at napansin na may sinisipat sa side mirror. What the fuck? Muling mura nito. Ano nangyayari, Raymond? Hindi niya napigilang itanong. Carl is following us. Sagot nito. Natilihan siya at mabilis na lumingon sa likod ng kotse. May sumusunod nga sa kanilang itim na jeep. Hindi lang niya sigurado kung si Carl nga ito. Go away, Carl! Mura pa ulit ni Raymond. Sumunod na narinig niya ang sunod-sunod na busina sa kanila ng mamahaling jeep. Liham siyang napangiti. Sinusundan ba sila ni Carl dahil nag-aalala ito na baka kung saan siya dalhin ni Raymond? Fuck off! Sigaw ni Raymond at binilisan ang pagpapatakbo ng kotse. Napahawak pa siya sa takot na sumubsob. Tila nagkakarerahan ng dalawang sasakyan. Fuck! Galit na mura ni Raymond at pinalo pang manibela.
Nakapag-overtake sa kanila ang jeep at hinarangan sila sa kalsada. Walang ibang madadaanan si Raymond. Natuon ang buong atensyon niya sa nakaharang na malaking jeep sa sports car ni Raymond. Maya-maya pa'y bumaba ng sakyan si Carl at malalaki ang mga hakbang na lumapit sa kotseng sinasakyan nila. "What is this fucking game?" Bulong ni Raymond. Nagulat pa siya nang biglang buksan ni Carl ang pintuan ng passenger seat. Sumungaw ito sa kanya. "Baba!" Mariing utos ni Carl sa kanya. "Carl!" Gulat na sambit niya sa pangalan nito. "Bumaba ka dyan, Trina!" Utos dito sa kanya at sinulyapan si Raymond na hindi maitagong inis kay Carl. "What the fuck is this, Carl?" Tanong ni Raymond pero hindi man lang ito pinansin ni Carl. Nakatingin sa kanya si Carl at tinihintay ang pagbaba niya ng kotse pero hindi siya makakilos dahil sa iba't ibang nararamdaman. Nandoon kasi ang kaba, takot, excitement at kilig sa nararamdaman niya para kay Carl na nakatayo sa bukas ng pintuan at matalim ang mga matang nakatitig sa kanya. Galit ba ito dahil nagsaselos ito kay Raymond? Sinundan ba siya nito dahil nag-aalala ito sa kanya at ayaw siya nitong mapahamak kay Raymond? "Bumaba ka dyan, Trina!" Mariing utos niya kay Trina. Habang nakatingala ito sa kanya at gulat na nakatingin sa mga mata niya, napaka-inosente nitong tingnan. Bumuka ng bahagya mga labi nitong kanina pa umaakit sa kanya. "Carl, what the fuck is this?" Galit na tanong ni Raymond at mabilis itong bumaba ng kotse. Wala siyang pakialam kung magalit man sa kanyang kaibigan. Andito na siya. Hindi nga niya maintindihan kung bakit niya sinundan pa si Trina at Raymond. Kung ano ang pumasok sa isip niya at hindi siya mapakaling kasama ni Trina si Raymond. "Sir Carl," tawag sa kanya ni Trina. Sa tono nito at bungay ng mga mata ay halatang lasing si Trina at sa kondisyon nito ay madali para kay Raymond na mapagsamantalahan si Trina. Kilala niya ang kaibigan. Walang babaeng sinasanto ito. Even Claire. He knew Raymond fucked Claire behind his back. Hinahayaan lang niya at wala naman siyang feelings for Claire. For him, Claire is his sex mate, a bad mate. But he hate the idea na pati sa Trina ay gagamitin na Raymond para lang makaraos. "Bumaba ka na dyan, Trina! Ngayon din!" Malakas na sigaw niya dahil tila hindi nito naiintindihan ang sinasabi niya. Nanatili lang itong nakatingin sa kanya. "Come on, Trina!" Mariing sabi niya dahil hindi pa rin ito kumikilos. Mabilis niyang niyuko ang passenger seat at inabot ang seatbelt ni Trina at sa pagmamadali niya ay halos sumagi siya sa mga dibdib nitong halos nakalabas na. Sobrang lapit din nila sa isa't isa. Dumadampi sa kanya ang mainit na paghinga nito. Napamura pa siya sa isip. Buti naman at nagawa pa rin niyang alisin ang seatbelt nito kahit na natatense dahil sa awkward na posisyon nila. Sinulyapan niya si Trina na halos gahibla na lang ang layo ng mga labi nila sa isa't isa. Nagkatinginan sila. Napatitig siya sa mga magagandang mata nito na napaka-inosente. "Enough, Carl! Enough!" Tinig ni Raymond at naramdaman niya ang kamay ng kaibigan sa balikat niya. Hinila siya nitong palayo kay Trina. Mabilis niyang inalis ang kamay ni Raymond sa balikat niya at itinulak ito sa inis. "Ano ba problema mo, ha, Carl?" Inis na tanong ni Raymond sa kanya. Hindi rin niya naiintindihan ang ginagawa. Hindi rin niya alam kung bakit ganito ang nararamdaman niya para kay Trina. Nakakalimutan yata niyang Trina is her maid. Nothing more, nothing less. "Are you fucking serious, man? Don't tell me, mas gusto mong mauna sa kanya," sabi ni Raymond sa kanya. "Damn it!" Sigaw niya at muling itinulak si Raymond. Ito ang unang beses na mag-aaway sila ng kaibigan dahil lang sa babae. Marami na silang babaeng pinagsaluhan, pinagpasapasahan. But Trina is different. Ayaw niyang mapunta sa Trina kay Raymond. "Trina, bumaba ka na!" Muling sigaw niya. Matigas din ang ulo ng babaeng ito. Kanina pa niya pinabababa ito hanggang ngayon hindi pa rin bumababa. Nais yatang sumama pa kay Raymond at pagsawaan ng kaibigan niya. Well, kung ang target nga naman ni Trina ay makabingwit ng mayamang lalaki, pasok sa Raymond doon. Kaya marahil nagsuot ito ng provocative dress na halos wala naman ang itinatago ay para maakit dito si Raymond. And she won. "She's your maid. Nasa bahay mo siya maghapon. Dahil na imposibleng hindi mo pa siya naikama at natikman." Kumunot ang noon niya sa sinabi ni Raymond sa kanya. "Leave us alone tonight. Titikman ko lang. I'll fuck her just tonight. After tonight, she's all yours." Patuloy ni Raymond at hindi niya nagustuhan ang sinabi nito.
Nagdilim ang paningin niya at umigkas ang kamay niya para suntukin ang kaibigan. Isang malakas na suntok ang binigay niya rito at napasadsa dito sa kalsada. Lalapitan pa sana niya para suntukin ulit nang maramdaman niya ang kamay na pumigil sa braso niya. Sir Carl, tama na po! Nilingon niya sa Trina na may-ari ng tinig at mahigpit nang nakahawak sa braso niya para pigilan siyang bugbugin si Raymond dahil sa pambabastos nito kay Trina. Kilala naman niya ang kaibigan. Ganyan na ganyan naman talaga mga salita niya sa lahat ng babae. Fuck you, Carl! Para sa isang katulong lang, sisirain mong pagkakaibigan natin? Sigaw ni Raymond at mabilis na tumayo mula sa kalsada. Nanatili namang nakahawak sa braso niya sa Trina at nakaramdam siya ng relief kahit papaano at pinapakalma na niya ang sarili dahil baka kung saan pa umabot ang away nila ni Raymond. You can have her, Carl! The hell I care! Hiyaw pa ni Raymond at sinulyapan sa Trina na nasa likuran niya. Bago pa siya makasagot, may pumarada na puting kotse katabi ng sports car ni Raymond at alam niyang kotse iyon ni Claire. Sinundan din pala siya nito. Carl! Tawag ni Claire sa kanya. Pagsabihan mo yung fuck body mo, o kang nakahanap na ng bagong putahing ipapalit sa'yo. Sabi ni Raymond kay Claire habang masama ang tingin sa kanya. Dumura pa sa kalsada at sinulyapan sa Trina na nasa likuran pa rin niya. What is going on here? Tili ni Claire at pinaglipat-lipat sa kanila ni Trina ang tingin nito. Fuck you, Carl Samaniego! Fuck you! Sigaw na Raymond sa kanya at sumakay na sa kotse nito. Bumusina ito ng sunod-sunod dahil nakaharang ang jeep niya. Fuck! Mura niya at hinila ang kamay ni Trina. Carl! Tili ni Claire sa kanya. Sinulyapan lang niya si Claire at nagtuloy na sa paglapit sa jeep. Unang pinasakay si Trina sa passenger seat. Pinagbuksan pa niya ito ng pintuan. Habang sumusunod naman si Claire sa kanila at paulit-ulit lang ang tanong nito kung ano ang nangyayari. Go home, Claire! Tanging sagot niya rito at mabilis na sumakay sa jeep. Hinayaan ang galit na si Claire. Mabilis niyang pinaharurot ang jeep nang makasakay. Nakita pa niyang napahawak si Trina dahil marahil sa takot sa mabilis niyang pagpapatakbo. Sinulyapan niya ito. Halatang takot na takot ito. Humugod siya ng malalim na paghinga. Nais pagsabihan ang dalaga kung bakit sumama ng lasing kay Raymond. Pinakalma muna niya ang sarili at binuhos ang galit sa pagmamaneho. Galit na kung saan ang gagaling ay hindi niya alam. Basta ang alam niya, galit siya kay Raymond at inis na inis siya kay Trina. Pagdating sa mansyon, agad siyang bumaba ng sakyan at mabilis na nagtuloy sa loob ng bahay. Hindi na niya pinagbuksan pa ng pintuan sa Trina. Nagtuloy siya sa minibar at agad na kumuha ng alak. Kailangan niya ng alak para pahupain ang galit na nararamdaman. Sir Carl, tawag ni Trina sa kanya. Nilingon niya ito and drum it. You want to regret dahil napakaganda talaga ni Trina. Bagay na bagay dito ang silk evening dress nito. Mukhang mamahalin ang dress, pati ang suot nitong heels and her expensive smell na nakababahala. Kanina pa sa bar gumugulo sa isip niya ang pamilyar na mukha ni Trina. Nang makita niya ito kanina ay naalala niya ang mukha ng babaeng pinigilan niyang magpakamatay sa isang building. Sa San Sebastian nangyari iyon noong sumama siyang makiparty sa mga barkada. Kasama din sina Raymond at Claire noong gabing iyon. Nasa rooftop siya dahil nais niyang makasagap ng sariwang hangin nang makita ang isang babaeng lasing na lasing at nagsisisigaw at nais nang mamatay. Maganda ang babae kahit magulo ang mahaba nitong buhok. Lasing at nagkalat ang makeup sa magandang mukha. Ang babaeng yun ay tila may pagkakahawig kay Trina. Maliban lang sa maiksi ang buhok ni Trina at inosente ang mukha ni Trina. Marahil dahil hindi masyadong makapal ang makeup nito. Umakit ka na sa itaas. Diyan ka na matulog. Ayokong ihatid ka sa tiyang floor mo na lasing. Utos niya rito. Mapungay ang mga mata nito at nakita niya kanina sa bar na nakarami ito ng inom at halos ibigay na ni Raymond ang iniinom nito. Tila nais talaga nitong magpakalasing para may uwi ni Raymond. Iniling niya ang ulo habang nakatingin sa napaka-inosente nitong mukha. Wala sa itsura ni Trina na nais makatarget ng mayaman para matakasan ang hirap ng buhay. Although provocative ang suot nito at sadyang nangaakit ang dating, ay masasabi niya, she still look elegant and classy at alam nitong dalihin ang evening dress in a classy way. Ako na tatawag sa tiyang floor mo. Magpahinga ka na. Muling utos niya sa motoridad na tinig at nilagok na ang laman ng kupita. Sorry po sa nangyari, Sir Carl. Paumanhin ito sa kanya. Bukas na tayo mag-usap pag wala ng alak dyan sa katawan at ulo mo. Masungit na sagot niya. Salamat po.
Pasasalamat dito at umakyat na sa itaas. Damn it. Bulong na mura niya at nilagyan pa ng alak ang baso. He need more alcohol para makatulog siya agad. Paniguradong may hirapan siyang matulog dahil alam niyang may kasama siyang magandang babae sa loob ng mansyon. Walang babaeng umaabot ng gabi sa mansyon. Kung galing siya sa bar at mag-uwi ng babae, hindi niya sa mansyon dinadala. Nag-condo unit siya sa bayan at doon niya dinadala. Si Claire lang naman ang babaeng nakarating sa mansyon dahil bahagi na ng barkada nila si Claire at alam niyang lahat naman silang lalaki sa barkada ay natikman na si Claire. Pero sa kanya pa rin patuloy na bumubuntot si Claire. Marahil umaasa na seseryosohin niya. Hell no, never. Makalipas ang 15 minutos ay umakyat na siya para magpahinga. Nakarami na rin siya ng inom. Sapat na marahil iyon para makatulog siya agad at mawala na sa isip ni sa Trina. Ang magandang mukha ni Trina at ang magandang katawan nito. Mga labing pakiramdam niya ay ang sarap halikan. Damn, Trina! Mura niya sa sarili at pinihit na ang pintuan ng silid. Pagpasok niya sa loob ng silid, nabungaran niya sa Trina sa loob. Trina? What are you doing here? Gulat na tanong niya na makita sa Trina sa loob ng silid niya. Nilangon siya nito at mapungay ang mga matang tumingin sa kanya. Marahil may tama ng alak ito. Lumalim ang kunot sa noon niya nang makita ang suot ni Trina. Napalunok siya habang ipinaglalanda sa mga mata sa kabuuan ng dalaga. Suot-suot nito ang isa sa polo, long sleeve niya, na abot lang hanggang sa pang-upo nito at kitang-kita niya ang mahabang binti nito. Muli siyang napalunok at bumalik sa magandang mukha ni Trina ang mga mata. Nakatingin pa rin ito sa kanya at napaka-inosente nitong tingnan. Wala itong idea kung gaano ito kaganda at kaakit-akit. Bumaba ang mga mata niya sa may dibdib nito. Bukas ang 3 botones ng polong suot nito. Tama-tama lang para sumilip ang mapuputi nitong dibdib. Damn it, ano to? Bakit siya nakakaramdam ng ganito? Tanong niya sa sarili dahil may nararamdaman siya sa ibabang bahagi ng katawan niya sa may pagitan ng kanyang mga binti. Sawa siya sa babae kung babae lang. Kung sex lang, araw-araw meron siya niyan. But still may kakaibang atraksyon siya sa inosenteng mukha ni Trina pero may mapang-akit na katawan na kahit na sino ay magkakasala kung nasa harapan na nino man si Trina. Sir Carl, sorry po. Nagbihis na po ako. Hindi po kasi ako komportable sa suot ko. Paliwanag nito sa kanya. Humugod siya ng malalim na paghinga at tumango na wala na sa sarili. Sorry din po, Sir Carl. Pinakaalaman ko na po ang damit niyo. Lalaban ko na lang po bukas na bukas. Patuloy nito sa napakalambing na boses. Tanging nasabi niya at iniiling ang ulo. Ngayon lang siya na wala nang sasabihin sa harap ng isang napakagandang babae. He is Carl Samaniego for God's sake. Sanay siya sa babae. Bakit pagdating kay Trina ay tila umuurong ang dila niya at nawala ang galing niya pagdating sa mga babae. Pilit niyang iniiwas sa mga mata sa magandang katawan nito. Tumalikod dito at kinuha ang dress na suot-suot kanina na nakapatong sa kama niya. Nakasunod lang siya ng tingin rito. Saan po ako pwedeng matulog, Sir Carl? Tanong nito sa kanya nang makaharap muli sa kanya. Kanina pa nito binabanggit ang pangalan niya at naghahatid ng kakaibang pakiramdam ang bawat banggit nito sa pangalan niya. So sexy and damn so hot. Pwede ka matulog sa may guest room? Sagot niya tumikhim para mawala ang anumang bumabara sa lalamunan niya habang hindi maiwasan ang mapatingin sa napakagandang dalaga sa harapan niya. Kung siya lang ang masusunod sa silid niya ito patutulugin at syempre hindi lang sila basta matutulog nito. Nasa harapan na niya ang napakaganda at napakasarap na putahe at hindi pwede na hindi niya ito matitikman. Syempre, pero ewan niya at tila kinakabahan siya na ewan sa harap ni Trina. Salamat po, Sir Carl. Pasasalamat dito sa kanya at lumakad na patungo sa may pintuan. Binigyan pa niya ito ng daan para makalapit sa pintuan nang biglang napasuray ang paglalakad nito at tinawakan ng ulo nito. Trina! Agad sabi niya at mabilis na sinalo ito bago pa man bumagsak sa hik. Are you okay? Nag-aalalang tanong niya habang nakaalalay sa braso nito. Umikot lang ang paningin ko. Sagot ito sa kanya, marahil sa nainom na ala kanina. Come here. Sabi niya at inalalayan na ito palapit sa kama. Matinding pagpipigil ang ginawa niya na huwag amuyin ang mabangong buhok nito. Inuupo niya ito sa kama niya. How do you feel? Tanong niya na makaupo ito sa kama. Nahihilo po ako, sir. Bakit ka naman kasi uminom ng marami kung hindi ka naman sanay?
Inis na sermon niya rito. Sumiklab ang inis niya dahil naisip niya ang pwedeng kahinatnan nito kung si Raymond ang nakauwi rito. Paniguradong hindi ito sasantuhin ni Raymond. Panigurado, sasamantalahin nito ang kalasingan ni Trina. Siya man ay nais niyang samantalahin ang dalaga pero hindi niya magawa. Matinding pagpipigil ang ginagawa niya sa sarili. Marahil dahil pamangkin ito ni Manang Flor at matagal na niyang tauhan sa Manang Flor. At isa na rin siguro sa pumipigil sa kanya ay ang pagiging kasambahay ni Trina sa mansyon niya. Damn it! Mura niya na medyo napalakas. Napansin niyang napapitlag sa Trina sa lakas ng pagmumura niya. Alam mo ba kung ano mangyayari sa'yo kung hindi kita napababa sa sakyan ni Raymond? Ha? Galit na si Tanya rito. Baka hindi mo na magawang makatayo bukas sa kama ni Raymond. Dagdag niya. Nanatili namang nakamata sa kanya sa Trina. May takot sa mga mata nito. Marahil dahil sa galit niya at naiisip marahil nito ang mangyayari dito kung hindi niya nasundan ang mga ito. Alam niyang sa ginawa niyang pagsuntok kay Raymond ay magkakagap sa pagkakaibigan nila. Ngayon pa lang kasi nangyari na umabot silang magkaibigan sa suntukan dahil lang sa isang babae. Don't drink again kung hindi mo kaya. I'm not always around to save you. Galit pa rin litayan niya. Sorry po, Sir Carl. Takot na paumanhin ito sa kanya. Humagot siya ng malalim na paghinga at pilit na pinapakalma ang sarili sa galit na nararamdaman. Alam niya na natatakot niya sa Trina. Kitang-kita niya sa mga mata nito. Hindi na po mauulit, Sir Carl. Hindi ko lang po matanggihan si Raymond kanina dahil kaibigan niyo po siya. Amo ko po kayo kaya po pinakikisamahan ko lang po ang kaibigan niyo. Paliwanag nito habang nakatingala sa kanya. Sa bawat buka ng bibig nito ay kung ano-anong naiisip niyang kayang gawin ng mga labi nito sa kanya. Mariin siyang napapikit ng mga mata dahil ramdam na niya ang arousal sa loob ng maong niya. Huwag na lang sanang mapansin ni Trina ang reaksyon ng katawan niya rito. You should know who to trust and not, Trina. Bakit kapahamak mo ang kainusantihan mo na iyan? Sagot niya rito. Sir Carl, tawag na sa kanya. Ay no, nakaibigan niyo po si Raymond, pero wala po akong balak sumama sa kanya sa kondo niya. Nagpapasalamat nga po ako at dumating po kayo, Sir Carl. Lita niya nito na naiiyak na. Salamat po, Sir Carl. Pasalamat ito at tumayo mula sa pagkakaupo sa kama at niyakap siya ng mahigpit. Nagulat siya at hindi makakilos habang nakayakap sa kanya ng mahigpit sa Trina. Natakot po ako kanina, Sir Carl. Hindi ko nga po alam kung paano makakaiwas kay Raymond. Patuloy nito habang nakayakap pa rin sa kanya tila umiiyak. Nakaramdam siya ng awa para kay Trina at wala sa sariling gumanti ng yakap rito. Pakaramdam niya he need to protect her. Pakaramdam niya kailangan siya ni Trina to protect and save her. Trina is really beautiful. Nakasisigurado siyang hindi lang si Raymond ang nakapansin sa angking ganda ni Trina. Kanina sa bar, pansin niya ang mga kalalakihan na tumitingin dito. At alam niyang marami pang gaya na Raymond ang kakaharapin ni Trina na nais manamantala sa kahinaan nito at hindi siya lagi nandyan para protektahan nito. Matamis ang ngiti ni Trina sa mga labi nang ihatid siya ni Carl sa guest room, katabi lang ng silid nito. Sa guest room siya pinatuloy nito. Alam niya sa sarili na kayang-kaya niya matulog sa silid ng amo kung ipagpapatuloy niya ang pag-iinarte pero hindi na lang niya muna ginawa. Uunti-untiin muna niya ang pangaakit kay Carl. Dahan-dahan hanggang sa mahulog na sa kanya ng tuluyan ng binata at iwanan nito sa Claire. Effective ang pag-iinarte niya kanina. Ramdam niya matinding pagpipigil ni Carl na huwag maakit sa kanya. Niyuko niya ang sarili at lalong napangiti sa nakitang itsura ng suot niyang puting polo ng amo. Labas na halos ang mga dibdib niya, isama pang abot lang ang polo sa may pangupo niya at litaw na litaw ang mga magagandang dibdib niya. You're mine, Carl. Gagawin ko lahat maging akin ka lang. Carl Samaniego. Bulong niya. Determinado siya sa balak gawin. Aagawin niya si Carl kay Claire. Si Carl ang tanging sagot sa lahat ng sakit na naramdaman niya kay Gino. Ito ang lalaking para sa kanya. Handa niyang isakripisyo lahat kung kinakailangang isuko niya ang sarili kay Carl, gagawin niya makuha lang ito. Kinaumagahan, maaga siyang nagising. Alam na niya ang routine ni Carl. Naitanong na niya kay Manang Nena. Alas 6 ng umaga, bumababa ang amo para mag-jogging at sa mga oras na ito'y wala ng amo sa silid nito. At maya-maya lang ay babalik na. Gagawin na niya ang susunod na plano. Nagtungo siya sa silid ni Carl. Wala pa roon ang amo kaya malaya siyang nagtuloy sa malaking bathroom sa loob ng silid. Hinubad ang lahat ng kasuotan. Wala siyang itinira ni isa.
Itinabi niya sa lababo ang undas niya at ang polo ni Carl. Walang kasambahay ang gagawa ng ginagawa niya. Alam niya iyon pero hindi siya isa lang kasambahay. Siya sa Trina Samonte. Tumutok siya sa shower. Hinayaang mabasa ang hubad na katawan sa maligamgam na tubig. Pinagsawa muna niya ang katawan sa maligamgam na tubig. Matagal-tagal na rin ang huling ligo niya sa ganitong kagandang shower. Sa pabahay kasi ng yaya floor niya, gumagamit siya ng tabo. Malayo-malayo sa nakasanayan niya. Kaya kung mabilis niyang maakit si Carl at piliin siya nito over Claire, paniguradong iuuwi siya ni Carl sa mansyon. Hindi siya hayaan tumira nito sa pabahay sa asyenda. Binalot niya sa tuwalya ang hubad ng katawan. Isa lang ang tuwalyang nasa loob ng bathroom kaya hinayaan na lang niyan tumulo ang basa sa buhok matapos punasan sa tuwalya. Pinakaramdaman niya ang pagpasok ni Carl sa silid at nang masigurong nasa loob na ito ay pasimple siyang lumabas ng bathroom na tanging puting towel lang ang takip sa katawan. Siya pa nagulat paglabas niya dahil wala ng damit pang itaas ang amo at kitang-kita niya ang magandang katawan nito. Hindi naman ito unang beses niyang makakita ng hubad na katawan ng lalaki pero masasabi niyang ito ang pinakamagandang katawan na nakita niya. Nang maramdaman ni Carl ang presensya niya ay napalingon nito sa kanya. Nakatayo siya sa tapat ng pintuan ng bathroom. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Carl nang makita siya. Mahigpit ang hawak niya sa tuwalya na siyang tumatakip sa hubad niyang katawan. Trina? Kunot noong tawag nito sa kanya. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagsuri nito sa kabuuan niya. Ilang beses pa itong napalunok at nakita niyang gumalaw ang Adam's apple nito. Lihim niyang ikinatuwa ang nakikita niya reaksyon ni Carl. Sir Carl, painosenteng banggit niya sa pangalan ng amo at nagkunwaring naiilang at nais na takpan ng katawan gamit ang maiksing tuwalya. What are you doing here, Trina? Mariin tanong nito sa kanya at muling pinaglandas nito ang mga mata sa kabuuan niya. Tumutulo pa ang tubig mula sa buhok niya. Siya man ay hindi mapigilan na pagmasdan ng magandang katawan ng amo na nakaharap sa kanya. Sira po ka sa bathroom sa guest room, kaya po dito po ako napatakbo. Pagsisinungaling niya sa mababang tinig. Kumunot lalo ang noon nito at napatitig sa mga mata niya. Pinakatitigan siya nito. Mukhang hindi yata ito naniniwala sa drama niya. Trina, banggit dito sa pangalan niya habang nakatitig sa kanya. Sorry po, Sir Carl. Paumanhin niya sa napaka-inosenteng tinig. Humugot ito ng malalim na paghinga at maling ipinikit ang mga mata saka muling tumingin sa kanya. You don't know how dangerous you're doing, Trina. Mariing sabi nito ng may himig na galit. Sir Carl, pasensya na po talaga. Sabi niya habang pasimpleng niluwagan ang pagkakahawak sa tuwalya para mas lalong lumabas ang dibdib niya. Sa uri ng tingin at paghinga ni Carl, alam niyang nagugulo na ang isip nito. At alam niya kung pagpapatuloy pa niya ang mga ginagawa niya ay malapit nang mahulog sa kanya si Carl. Alam niyang mali ang ginagawa niya pero sa nakikita niya kay Claire, Claire doesn't deserve Carl. Carl deserved better than Claire, at siya iyon. She's beautiful, intelligent, rich, and of course, ang alas niya, her innocence, her virginity. Carl will lose his mind once he found out she's still a virgin. Never been kissed, never been touched. Thanks to Gino Rodriguez who never looked at her, not even once. Trina, get out! Maring utos dito sa kanya. Hindi na siya nagulat sa naging reaksyon ni Carl sa kanya. I'm sorry po, Sir Carl. Paumanhin niya muli at mabilis na naglakad. Sadya siyang huminto sa tapat ng amo at tiningala ang gwapo mukha nito. Napansin niya ang tigkal-tigkal na pawis sa noon nito at nakasisigurado siyang hindi galing sa pagtakbo nito ang mga pawis. Inosenteng mga mata ang ginamit niya nang tingnan ng amo sa mga mata. Nakita niyang humugot ito ng malalim na paghinga at saka sinadyang tingnan ang malapad na dibdib ng amo na nasa harapan niya. Hindi na po mauulit, Sir Carl. Sabi niya. Lumabas ka na, Trina, at magbihis ka. Hintayin mo ako sa library. I need to talk to you. Mukhang nakakalimutan mong ilugar ang sarili mo. May galit na litanya nito. Nakaramdam siya ng pagkapahiya sa sinabi nito pero hindi siya nagpahalata. Taas ang mukha pa rin siyang humarap sa amo at nagtuloy na sa paglalakad palabas ng silid nito. Pagsara niya sa pintuan ng amo ay napangiti siya. Alam niyang mas magugulat si Carl sa bubulaga dito sa loob ng bathroom. Sadya niyang iniwan ang ondas niya sa may lababo para makita ni Carl at tsak mas iikot ang ulo nito. Nakangiti siya nagbalik sa guest room para magbihis. Isusuot niyang muli ang evening dress na suot niya kagabi.
But this time, no bra and no panty at haharap siya kay Carl. Matapos makapagbihis, inayos lang niya ng konti ang basang buhok. No makeup or anything, and still she managed to look beautiful. Sinuri niya ang kabuuan. Mas maganda pa yata siya ngayon kaysa kagabi, knowing wala siyang suot underneath. Carl Samaniego. Bulong niya at ngumiti sa salamin. Pagbaba niya, agad siya nagtuloy sa library kung saan sinabi ng amo na mag-uusap sila. Ipinagpasalamat niyang walang kasambahay na nakakita sa kanya. Baka tanungin pa siya ng mga ito. Wala pa naman siyang balak sabihin kahit na kanino ang mga binabalak niya kay Carl. Pagpasok sa loob ng library, wala pa doon si Carl kaya naman iniikot muna niya ang malaking library. Katulad ng sa bahay nila kung saan ginagawa na ring opisina ng daddy niya. Napangiti siya nang makitang ilang pamilyar na mga libro na binabasa niya noong bata siya. Hihila sana siya na isang libro nang marinig ang pagbukas ng pintuan. Napalingon siya at nakita ang galit na mukha ni Carl. Bagong paligo na ito dahil basa pa ang buhok nito. Bihis na rin ito at napakagwapo nitong tingnan sa suot na plain na puting t-shirt at shorts. Nalipat ang mga mata niya sa hawak nito sa isang kamay. Nalaki ang mga mata niya nang makitang hawak-hawak nito sa kamay nito ang bra at panty niya at wala sa loob na napakagatlabi siya at nalipat ang mga mata kay Carl. Nakatingin ito sa kanya at galit ang mga mata nito. Ewan niya pero nakaramdam siya ng takot. Sumobra yata ang ginawa niyang pangaakit sa amo.